Pero may clarification na po sana ako kasi Sige po, kapatid. history po, before po yung Christianity po kasi is as recorded before 1517 sa Christianity we have Orthodox and Catholic. So paano niyo po mai-defend na kayo po ay nag-exist na before sa 1517 na si Martin Luther ay nag-reformation? Ito kapatid, ganito kapatid, no? Kung tinatanggap natin ang patotoo ng Diyos, sabi sa unang 1:5, lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Alam mo, Brother Feliciano, siguro agree ka sa akin. Pag ang Katoliko ang tinanong natin, meron siyang history. Pag tinanong mo din ang Iglesia ni Cristo, may sarili silang history. Pag tinanong mo din ang Mormon, meron din silang sariling history. Tama? Sa amin po ganito, brother, whether you accept it or not, bro, kasi this is our program, ang amin lang, bro, whether you accept it or not, ito yung aming historical. There's a historical of the Bible kung paano lumaganap ang church. Now, kung tinatanggap natin ang patotoo, ano ang patotoo ng Diyos tungkol sa iglesia itinayo niya? Sabi, hindi makakapanaig ang kamatayan. Whether they kilala sila o hindi, the church will continue. Alam mo yung mga unang iglesia, no, yung sabi ni Pablo, waring hindi kami kilala. Maaring during the time of the 15th century, ang kilala lang ay Katoliko, Protestante, Orthodox, but we cannot deny merong mga kapatid sa iglesia, hindi sila very well known. Because maybe they are under persecution. So, nagtatago sila. But what we believe, the church continues. Walang panahon na walang iglesia. Yun ang sagot ko, kapatid. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Thank you, Brother Feliciano.